Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Noong mga araw na iyon, sinabi sa akin ng Panginoon, "Magpakatatag ka, humayo ka at sabihin mo sa kanila ang lahat ng iuutos ko. Huwag kang matakot sa kanila ngayon. Pag hindi ka sumunod sa akin, lalo kang matatakot kung naroon ka na sa kalagitnaan nila. Pakinggan mong mabuti ito, Jeremias. Ang bawat isa sa lupaing ito, ang mga hari ng Huda, ang mga pinuno, ang mga saserdote, at ang buong bayan ay sasalungat sa iyo. Ngunit gagawin kitang sintibay ng isang lunsod na naliligid ng mga muog. Sintatag ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi ka nila matatalo, sapagkat ako ang mag-iingat sa iyo. Akong Panginoon ang nagsasabi nito." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ginugunita natin ngayon ang pagpapakasakit at pagpatay kay Juan Bautista. Maliban sa mahal na ina, si Juan Bautista lang sa lahat ng mga santo ang inaala at pinagdiriwang natin ang kanyang pagsilang at ang kanyang kamatayan. Katangi-tangi kasi ang papel ni Juan Bautista para sa ating kaligtasan. Siyang itinalaga ng Diyos na manguna sa kanyang anak. Kaya sa kanyang pagpapahayag, pinapakilala niya si Jesus sa mga tao. Pero naging herald si Juan hindi lang sa kanyang pagpapakilala kay Jesus, pero pati na rin sa kanyang mensahe ng pagsisisi. Ito rin ang mensahe ni Jesus, magsisi at manampalataya sa magandang balita. Nanguna din si Juan sa kanyang pagsilang. Ang pagsilang ni Juan ay pagpapahiwatig na malapit na ring isilang si Jesus. Pati ng pagpapasakit at pagkamatay ni Juan ay paunan na rin sa pagpapakasakit at pagkamatay ni Jesus. Narinig natin ngayon ang salita ng Diyos kay Propeta Jeremias sa pagtawag sa kanya ng Diyos na maging propeta. Hindi tinatago ng Diyos na kakalabanin at sasalungitin siya ng lahat. There will always be a lot of opposition to Him. Nagaling sa mga hari, sa mga pinuno, sa mga saserdote at sa mga tao. Pero magpakatatag siya. Huwag siyang matakot. Gagawin siya ng Diyos tulad ng haliging bakal o pader na tanso. Hindi niya siya matatalo kasi ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanya. Ang babalang ito ng Diyos kay Propeta Jeremias ay hindi lang sa kanya, kundi sa lahat ng mga propeta. Sinabi din ito ni Jesus sa kanyang mga alagad, "There will be opposition to them." Naranasan din ni Juan Bautista ang oposisyong ito. Pero hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang mga hinirang. Kahit napasakitan sila at patayin, hindi sila pababayaan ng Diyos. Nangyari din ito kay Jesus. Malakas ang oposisyon kay Jesus, pero muli siyang binuhay. Si Juan Bautista ay patuloy nating dinadakila at hinihingan pa ng tulong kasi patuloy siyang malapit sa Diyos kahit na siya ay pinugutan ng ulo. Dakilang santo siya at patuloy na tumutulong sa atin.
kasama ni Juan Bautista, patuloy nating sabihin, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan, O Panginoon, sa lahat ng masasama. O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsik, huwag mo akong pabayaan. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.